O ayaw ko kayong abalahin kasi alam ko na nanonood kayo ng hearing dyan sa Congress. Although nakakatamad naman panoorin yan, nanood ba si Boss Dada? Hindi. Di ako nanood kasi alam mo yun, pag pinanood mo kasi yan, yung hearing na yan, parang tinangkilik mo yung katarantaduang ginagawa nila. Alam mo naman na kung anong mangyayari dyan eh. Una pa lang alam naman na natin eh. Di ba, noong nakaraang taon, sinampahan na si VP Sara dyan ng impeachment, tarantado yung mga congressman na yan. Mga gago yung mga congressman na yan at mga satanas yung mga congressman na yan. Minadali nila, ni-railroad nila. Ano nangyari? Sumabog sa mukha nila. Pagsabog sa mga mukha nila, anong nangyari? Di ba, yung Supreme Court. Nag-rule ang Supreme Court na hindi sila sumunod sa tamang proseso. Dahil itong mga congressman na ito, sanay na sanay silang lumabag sa batas eh. Yung mga congressman, sila yung gumagawa ng batas, pero sanay na sanay silang lumabag sa batas. At ang gagawin talaga ng mga ito ay walang matino, puro paglabag sa batas ang mga putang inatinan mo. Gagawa yan ng mga batas para hindi manakaw yung pera, pero sino nagnanakaw ng pera? Sila. Gagawa sila ng batas na may butas. Aaprubahan nila mga ulul sila. Tapos pipirmahan ng presidenteng tanga. Batas na yan. Pag batas na yan, may mga loopholes yung batas. Bakit? Kasi yung mga congressman, nilalagyan talaga nila ng mga loopholes yung batas. Kasi nga, aabusuhin nila yung batas. Kaya yan nandiyan dyan mga putang ina yan dahil nagpapayama mga hayop na yan. Diyan sila kumikita ng pera dyan sa mga batas na binubutas nila. Mga binabalangkas nilang batas na palpak. Tapos sila rin naman na mag-a-approve, sila rin naman na magpapasa. Tapos, ayan na, ang ginagawa nila. So ngayon, yung impeachment, mga bossing, nung nakaraang taon, lumabag sila, dinire-diretso nila. Nagkabayaran pa daw sa pirma dyan sa impeachment na yan. Ano nangyari? Pagdating sa Supreme Court, which is the arbiter of yung pag-interpret ng batas sa Pilipinas, ano sabi ng Supreme Court? Kataas-taas ang hukuman. Bagamat sila gumagawa ng batas, ang nag-interpret ng batas Supreme Court. So sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawa nila. So ibig sabihin, itong impeachment ni VP Sara, the first time hindi na yan dumaan sa tamang proseso at na-impeach si VP Sara sa Congress, although napawalang bisa yan. So technically, hindi pa na-impeach si VP Sara. Hindi pa. Dito naman sa Congress, na-impeach na ba si VP Sara ngayon? Hindi pa rin. Kasi hinahanapan pa lang nila ng probable cause. So, pagbobotohan pa yan sa plenaryo, pagdidebatihan pa yan, kung yan ay tutuloy, ma-impeach ba siya sa Congress, matutuloy ba yan sa Senado or not? So, that's also a big question. Pero, that is something that we are sure na mangyayari. Dahil syempre, katulad nga ng sinasabi natin, nothing to lose naman itong mga congressman na ito. Kumita na sila eh. So noon pa lang, balikan natin, noon pa lang napawalang bisa na ito ng Supreme Court. Ibig sabihin, itong political effort na ginagawa nila to discredit VP Sara and to disqualify VP Sara for 2028, they're not really looking for accountability. Wala namang accountability dito kasi lahat naman ng mga ibinabato nila kay VP Sara, sinagot naman na ni VP Sara eh. Marami naman na for how many years na ibinabato nila, paulit-ulit lang naman, recycled yung mga binabato nila. Lalong-lalo na yung ibinabato ni Trillanes. Wala mong silbi yun. Wala mong kwenta yun. Wala mong naniniwala doon for the past 10 years na pinaparot niya yan, na hinaharp niya yung mga sinasabi niya. Wala man naniniwala. Ngayon lang naman may naniwala, itong mga congressman na mga patay gutom. Patay gutom sa pera. Kaya ayan, binunot nila si Trillanes kahit naman alam nila na credibility-wise wala. Bakit? Syempre, pare-parehas man silang walang mga kredibilidad. So sabi nga nila, okay na rin, sige kunin na natin si Trillanes, pagsalitain na natin dito si Trillanes, at least man lang makaano tayo, makasugat man lang tayo kay VP Sara. Lumabas yung survey nung nakaraan, wala namang epekto. Walang epekto. Partida. Ang dami na nilang mga patutsada, kasama nila mainstream media at mga kansandamukal na mga vlogger na tanga. Pero partida si Inday Sara hindi pa nagsasalita yan. Si Inday Sara hindi pa dumidepensa yan. Bakit? Kumpiyansa naman si Inday Sara na pagdating sa 2028, kahit na anong paninirang gagawin nila ngayon, pagdating ng 2028, si Inday Sara pa rin naman ang mamamayani. Si Inday Sara pa rin naman ang iboboto ng tao, baka nga mabutas pa yung balota sa pagdukdok sa pangalan ni VP Sara dahil sa kanilang conviction na si VP Sara ang malaking maitutulong sa bayang Pilipinas. So ngayon, nung sumabog sa mukha nila yan, nakita natin na talagang itong impeachment na ito ay paglabag sa batas ito, political lang naman ito. Sabi ko nga, the fact na nandiyan yan sa political na stage, ibig sabihin, political lang to. Ang gusto lang naman talaga rito, politika. Hindi naman sila nagsasampa ng mga kaso na nalaban kay VP Sara doon sa mga sinasabi nila mga nakomit niya.
Although lately nag-file na sila ng mga kaso patungkol doon sa mga ibinibintang nila kay Inday Sara. Pero alam naman natin na it will not prosper. Maaring maloloko nila yung mainstream media, yung mga mangilang-ilang mga taon tanga. But the courts ng Pilipinas, ako may tiwala pa rin ako sa korte natin may tiwala pa rin tayo sa korte. Although alam natin na may mga korte na naiimpluwensyahan nila, siguro nape-pressure nila, takot din. Pero alam natin na hindi forever yan. At alam natin na this impeachment, if ever mapunta yan sa plenaryo at pagbotohan in favor sa impeachment ni VP Sara, pagdating yan sa Senado, mamamatay yan. At pag namatay yan sa Senado, tapos na yan. Confident ba si Boss Data? Tatanungin ko kayo, confident ba kayo na may impeach si VP Sara dito sa Congress? Ako, confident ako na may impeach si VP Sara kasi sabi nga ni Pulong Duterte, syempre taga-Congress yan, may mga naririnig, bihira naman nagbibitaw si Pulong Duterte ng mga akusasyon. Bihirang-bihira. Pag yan si Pulong Duterte may sinabi na totoo yan sigurado. Syempre taga-congressman yan sila. May mga kaibigan din yan sa Congress ang mga yan. At ngayon nga daw nagkakaanuhan na, nagkakaligawan na. Bakit pa nila kailangan manligaw sa kanilang mga kasamaang congressman? Kasi nga, hindi na yan katulad noong 19 Congress na majority talaga yung may gusto. Dahil noon, mga bossing, ang Speaker of the House, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, ang Speaker of the House, gusto niya maging presidente, pinsan siya ng presidente, at siya ang may hawak ng budget. Ngayon, hindi na siya ang may hawak ng budget. Hindi na siya may hawak ng budget, wala na siyang kapangyarihan, isa na siya sa mga inilalaglag ng administrasyon. Sino ang Speaker of the House ngayon? Si Bogie D, na inilagay daw dyan ni Sandro Marcos. At tao yan ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, etong impeachment ngayon, noon yung impeachment, si Martin Romualdez ang may gusto. Pero ngayon, mga bossing, yung impeachment ngayon, Malacanang na ang may gusto. Bakit? Kasi nga, wala nang takas ang Malacanang Wala nang takas ang Malacanang. Pinabayaan nila noon si Martin Romualdez na gumalaw sa sarili niya. Kasi nga kung si Martin Romualdez mapapatanggal ito si Sara Duterte at magiging siya or kandidato nila yung mananalong presidente sa 2028, safe na si Bongbong sa lahat ng pagnanakaw niya. Kaya lang ang problema mga bossing, etong si Inday Sara nagdeklara siya maaga na tatakbo siya. Tapos wala namang kandidato sa kalaban ang gustong tumakbo dahil alam nila no match sila kay Inday Sara. Si Risa Ontiveros, siya lang naman na nagpipilit. Pero putang ina, kahit sa Timbuktu, hindi mananalo yan. Sabi ko nga sa inyo, tumakbo ng Homeowners Association President yan, baka hindi pa manalo yung hudas na babae na yan. Kaya ngayon, si Leni Robredo ayaw din. Bakit ba? Ayaw ni Leni Robredo. Mayor na siya, nanalo na siya Natalo na siya noong 2022 matatalo siya ulit. Pangit nun kapag ang losing streak mo back to back. Pangit yun. Sisirain mo yung karir mo. Katulad ni Mar Rojas, tinan mo, back-to-back losses si Mar Rojas sa eleksyon. Ano nangyari kay Mar Rojas? Lubog na. Putang ina, kahit maglakad siya dyan sa kalsada, wala nang pumapansin sa kanya. So ayaw ni Leni Robredo yun. And nakita rin naman ni Leni Robredo kung gaano kagulo ang sitwasyon. Kasi kahit ikaw magpresidente ka, halimbawa, ikaw si Leni Robredo ang maging standard bearer ng administrasyon ni Bongbong. Nag-unity ang pulahan at dilawan na matagal naman nang nangyari. Ikaw si Leni Robredo, gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Kasi ang kauna-unahan na magiging trabaho ni Leni Robredo o kung sino man ang susumpa bilang presidente ng administrasyon na kanilang kandidato sa 2028, ang kauna-unahan trabahong gagawin niya, poprotektahan yung mga nagnakaw noong nakaraang administrasyon, which is yung mga congressman, yung mga oligarko, si Bongbong at saka si Romualdez. Yun ang kauna-unahang deal. Ikaw si Leni Robredo, gusto mo pa magpresidente kapag kaganon? O kung ikaw matino ka, gusto mo pa magpresidente kapag kaganon? Hindi ba ayaw mo na magpresidente kapag kaganon? Bakit? Kasi kapag hindi mo naman sinunod yung gusto nila, halimbawa ako si Leni Robredo, tumakbo ako, nanalo ako, natalo ko si Inday Sara, hindi ko sinunod yung gusto nila, tinrabaho ko sila dahil mga kurakot sila. Ano mangyayari sa akin? Una, ganito, kung ano nangyayari kay Inday Sara ngayon, tatrabahuhin siya. Sasampahan siya ng sandamukal na kaso, gagamitin yung mainstream media para magpropaganda to against sa kanya. Hindi rin siya makakapagtrabaho. Anong legacy ang maiiwan niya? Magiging protector siya ng magnanakaw? Imagine niyo kayo na mga nangangarap na tumakbo bilang presidente sa ticket ni Bongbong Marcos sa 2028. Papayag ba kayo na magiging presidente nga kayo? Pero pag presidente na kayo, ang kauna-unahang trabahong gagawin nyo or mauubos yung oras nyo, panahon ninyo
sa trabaho na pag tatakip sa mga ginawang pagnanakaw ng mga nagnakaw nung nakarang administrasyon. O papayag ba kayo noon? Anong legasiya may iwan mo? Anong proyekto magagawa mo? Wala. Wala. Kung kita mo si Bongbong Marcos, sinabi ko na yan sa inyo eh. Sinabi ko na yan sa inyo nung kampanya pa lang. Kapag kasi Bongbong Marcos ang nanalo, ubos ang oras niyan para saan? Ubos ang oras niyan. Balikan nyo yung mga dati kong vlog. Si Isko pa ang kinakampanya namin noon. Sinabi ko yon na magiging busy si Bongbong Marcos saan? Magiging busy siya sa pagpoprotekta sa kanyang sa kanyang pagiging presidente. Bakit? Kasi sabi ko noon, kalaban niya yung mga dilawan eh. At ang trabaho ng mga dilawan, kapag nakaupo, kung sino man ang nakaupo, tatrabahuhin yan, sabi ko. Kung si Pangulong Duterte nga ang nakaupo, umula umpisa hanggang matapos si Pangulong Duterte, tinatrabaho nila si Duterte. Nagkataon lang, nasa likod ni Duterte yung mga mamamayan at saka may social media na nung panahon ni Duterte. So, yung disinformation campaign ng mga kalaban ni Duterte, naka-counter somehow ng mga nasa social media personalities, yung mga OG na mga DDS vloggers and vloggers. Hindi ba? So ngayon, sabi ko noon, si Bongbong magiging busy yan para proteksyonan yung kanyang trono na hindi siya ma-impeach kasi yun lang ang gagawin ng mga dilawan. It turned out, baliktad. Baliktad mga bossing. Akala ko naman magtatrabaho ng matino si Bongbong Marcos tapos tatrabahuhin lang siya ng mga dilawan. Hindi pala. Kasi sabi ko kung si Duterte tinrabaho ng dilawan, lalo na si Bongbong. Kasi si Bongbong, putang ina, galit sila, they hate the guts of Bongbong. As in, yung Marcos, never again, never again. Ngayon, hindi ko ini-expect na magiging magpapakasal ang mga dilawan, magkakaroon ng kasalan ang mga dilawang mga ulul at saka ang mga Marcos na magnanakaw. Nung nagkaroon sila ng kasalan, nagkaroon sila ng unity. Ang totoong unity ng mga dilawan at saka ng mga pulahan ng mga kaintae. So nung naging isa sila, anong ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon? Hindi ba ang daming panawagan? Hindi ito nagkamali ako ng basa. Akala ko ang gustong magtatanggal kay Bongbong Marcos yung mga dilawan. Magtrabaho ng matino si Bongbong or hindi, patatanggal siya ng dilawan. People power dyan, sampahan ng kaso dyan, propaganda dyan. Akala ko ganun. It turned out, baliktad. Ang magre-request pala ng pag-alis ni Bongbong Marcos sa posisyon, taong bayan mismo na bumoto sa kanya. Ngayon, ganun pa din. Parehas pa din kasi si Bongbong Marcos ngayon, busy siya na hawakan yung kapangyarihan. May nagagawa pa siya. Hindi, nakahawak yung dalawang kamay niya eh. Nakahawak yung dalawang kamay niya. Paano may magagawa siyang iba? Busy yung mga kamay niya sa pagkapit sa kapangyarihan. Dahil sa mga ginagawa nilang kabulastugan, punong-puno yung mga bulsa nila eh. So nakita nyo ba si Bongbong Marcos may nagawa? Anong legacy ang iiwan ni Bongbong Marcos pag alis niya sa 2028? Puro pagnanakaw, puro kahayupan. Akala ko talaga noon, kahit na hindi namin siya ikinampanya, akala talaga namin, kahit hindi namin siya binoto, magtatrabaho si Bongbong Marcos, lilinisin niya yung pangalan ng pamilya niya. Kung tangin lang yan, yung pala hindi. Ang gagawin pala ni Bongbong, dodobluhin niya, titriplihin niya, 10 ulit ng kadimonyohan ng mga magulang niya yung gagawin niya. So naging busy siya na hindi siya ma-impeach, kaya walang nagagawang trabaho. Wala siyang legacy ang maiiwan. Hindi ba ikaw, tatakbo ka ngayon under ng ticket ni Bongbong Marcos? Anong unang-una nilang iuutos sa'yo? Tutulungan ka namin lahat ng pondong ninakaw namin, ibubuhos namin sa'yo para manalo ka Pero kailangan, ito ang deal natin. Ang deal natin, syempre, kailangan makalusot kami doon sa mga ginawa naming kabulastugan noong mga nakaraan. Ang problema, yung bagong presidente kung hindi naman magnanakaw, anong gagawin niya? Wala. Warak yung Pilipinas na pamumunuan mo. Hindi mo hahabulin yung mga nagnakaw nung mga nakaraan tapos yung damages na effect ng mga pagnanakaw nila, ikaw ang magmamana, tapos papipilitin mong ayusin ang bayang Pilipinas. Wala ka ng resources para gawin yun. Gusto mo pa maging presidente? Kaya nga sabi ko, magiging mahirap kung magiging presidente si Inday Sara sa 2028. Magiging mahirap yung kanyang tatahakin dahil lugmok na lugmok ang Pilipinas. Hindi lang tayo lugmok sa sa putik. Lugmok tayo talaga sa hirap talaga dahil sa ginawa nitong administrasyon na ito. Miski ako, kung ako si Inday, hindi ako tatakbo. Na bakit ako tatakbo presidente? Mahihirapan ako. Lilinisin ko yung mga dumi nila. Hahabulin ko pa sila. Imaginein mo, I only have 6 years.
Sa 6 na taon, nahabulin ko pa yung mga pagnanakaw nila. Ilang congressman yung mga magnanakaw na yan? Halos 200 na mga congressman na mga magnanakaw yan. Aside from that, meron pa tayong insurhensya, lumakas ang insurhensya. So lalabanan ko pa yan. Dumami ang droga, lalabanan ko pa yan. Walang infrastructure projects, baon ng Pilipinas sa utang. Saan tayo kukuha ng mga panibagong budget para pagawa yung mga kalsada, highway, ituloy yung build na yan. Napakahirap ng sitwasyon ng Pilipinas na pamumunuan ni Inday Sara sa 2028. Kung mahihirapan si Inday Sara, lalo na kaya kung pipili yung administrasyon ng kanilang kandidato. Pag pumili administrasyon ng kanilang kandidato, ano mangyayari? O di syempre yung kandidato na yon, poproteksyonan sila. Pag pinoproteksyonan sila, magnanakaw na lang din yan. O kaya ngayon, si Leni Robredo, alam ko naman kahit papaano, kahit tanga yan, kahit bopols yan, alam naman natin na hindi niya itatry magnakaw katulad ni Bongbong Marcos. Baka bumangon yung asawa niya sa hukay. O, yun ang problema natin. Di ba? So ikaw, si Leni Robredo, gusto mo pang tumakbo? Ang gusto lang tumakbo si Risa Ontiveros. Makapal ang mukha niyan eh. Matigas ang ano niyan, matigas ang bungo niyan. Kaya talagang gusto tumakbo niyan. Oh, pero maganda nga tumakbo siya. Oh, tapos isama niya si Senator Trillanes na Vice President niya. Oh, para mabuti, tapos kunin niya mga senador, yung mga yan, sila Llamas, sila Heidi, yung kainaaway-away nilang Heidi na dating COA Commissioner. Sama nyo lahat. Yan sila Luistro, patakbuhin nyo senador. Para magkaalaman tayo kung sino ba talaga ang malakas. Oo, pero ngayon mga bossing, dito sa impeachment ni VP Sara na to, hindi ko to pinanood kasi sabi ko wala mang kwenta to. Wala namang silbi ito, walang silbi sa buhay natin ito. Ma-impeach si Inday Sara na 10 ulit, yung paghihirap ng Pilipinas, 10 ulit pa rin na mahirap. O at palubog na tayo mga bossing. At kung wala si Inday Sara sa 2028, sino na lang? Sino na lang ang magiging ang matutulong sa ating mga Pilipino para iraos tayo ulit sa paglugmok? Yung lugmok na inabot natin sa loob ng 35 years, mga bossing, mga palit-palit na mga presidente, na iniangat ni Pangulong Duterte, inilubog ulit ni Bongbong Marcos sa loob lang ng 4 na taon. Kaya pakinggan natin mga bossing. Wala na yan. Hindi na ako nanood. Hindi na kasi sabi ko, automatic, impeach naman na yan. Alam naman na ng taong bayan yan. Hindi na tayo nagugulat dyan. At hindi rin naman tayo apektado. Apektado ba kayo? Malungkot ba kayo doon sa sinapit ni Inday Sara? Diyan hindi. Si Inday Sara nga hindi nalulungkot. Nakita niyo si Inday Sara pumapangit. Hindi. Magagaling ang mga abogado ni Inday Sara and they've been they've been preparing for this for how many years already? If I'm not mistaken, at least mga almost 3 years na silang prepared dito. And pare-parehas lang naman yung mga ikinakaso kay Inday Sara, mga Mary Grace Piatos, gano'n. Nadagdagan lang naman ng mga konti, salin, pero wala na yan. Wala na yan mga bossing. Hindi na to magpa-prosper. Siguro mga 80% may impeach to si Inday Sara kasi at least kahit papaano dyan sa Congress ngayon, nagbabago na yung klima dyan eh. Nag-aaway-away na yung mga tao dyan. May mga partido na mga tao na nagsilundagan na ng mga partido eh. So, yung likelihood na pumirma ka pa, sabi ko nga sa inyo tingnan ninyo. Kayo mga congressman, kakausapin ko kayo. Natatakot ba kayo? Natatakot kayo na pag hindi kayo pumirma, wala kayong budget sa susunod na 3 taon o 2 taon? 2 taon na lang naman. Wala kayong budget sa loob sa susunod na 2 taon. Actually, ang budget nyo na lang, nasa nasa 2027 na lang. Yung 2028, tapos na yan eh. Yung 2028, pa-exit na rin kayo niyan. So, ang iniisip nyo na lang yung budget nyo sa 2027 kasi itong 2026, okay na eh. So yung 2027 yung budget nyo sa 2027. Imagine niyo 1 taon na lang yan. Sige, sabihin na natin 2 taon. 2 taon na lang kayo magtitiis na wala kayong budget. Hindi kayo pipirma sa impeachment ni VP Sara. Wala kayong budget ngayon. Imagine niyo naman pag pumirma kayo ngayon. Nakamarkado kayong lahat, yung unang mga pumirma at saka yung mga pipirma ngayon. Markado kayong lahat, makikita pa kung sino. Ilang beses pumirma to? Pumirma na to nung una, pumirma pa ngayon. Okay, ilagay mo yan sa listahan. Kasi kung natatakot kayo na wala kayong budget ngayong panahon na ito, pag nanalo kayo, what more? 6 na taon na uupo si Inday Sara bilang presidente, baka mas mahaba pa. Ano mangyayari sa distrito ninyo? Alam ko na hindi naman yan gagawin ni Inday Sara, pero kung ang kinakatakot nyo, yung distrito nyo ngayon na mazizero, imagine ninyo, kung pagdating ng 2028, malaman ni Inday Sara na yung congressman ng distrito ninyo, 2 beses pa pumirma para mapatanggal sa pesos, do you think makikinabang ang distrito ninyo? Let's say, for example, mamumuliti kasi Inday Sara sa 2028. So, yari kayo, hindi ba? Versus, kung ang ginagawa nila is hindi kayo pipirma, wala kayong budget. 1 taon na lang naman, 2 taon na lang naman sila eh. Hindi ba mabilis na lang matapos 'yan? At pag nalaman pa ng mga constituents niyo na proud kami dahil yung congressman namin hindi pumirma dito sa political persecution kay Inday Sara, proud kami, iboboto namin ulit 'yan. At pag ibinoto kayo ulit, pagdating ng 2028,
Dahil si Inday Sara hindi naman yan mamumulitika. Yaang mga distrito ninyo, magkakaroon ulit ng magagandang proyekto katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit ikaw ay ikaw ay anti-Duterte ka o hindi ka man maka-Duterte na mambabatas, busog naman yung distrito dahil sa dami ng proyekto ng gobyerno, hindi ba? O, ngayon ba? O, sa pagtatanggol nyo dyan sa mga magnanakaw ng Ilocos, o, nabusog ba yung mga distrito nyo? Siguro nabusog, pero sirang-sira ang mga pangalan nyo dahil ay pinagkanununin nyo yung inyong prinsipyo para lang sa mga proyekto na dahil alam nyo na pinaghirapan ninyo, binulsan nyo rin. Oh. Kaya isip-isip kayo. Isip-isip kayo kasi papunta niya ng Senado yung forthwith na sinasabi ninyo o may ruling na naman ang Supreme Court. May ruling ang Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, ang ibig sabihin ng forthwith ay mag-a-adhere or aasikasuhin ng Senado yung impeachment sa panahon na sa tingin nila ay sapat. Hindi yan forthwith na bukas, ganun. Hindi yan ganun. O so tama si Senator Cheese Escudero doon sa sinabi niya na yes, forthwith, but it doesn't mean immediately now. As in now na. Hindi yun ganun. We still need to prepare. We need to prepare ourselves. We need to prepare the court. We need to prepare yung mga employees ng Senate para dito sa na ito. And we need to plan. Bakit? Kasi hindi natin alam kung gaano katagal tatakbo itong impeachment na ito. Meron din naman kaming ibang trabaho. May mga batas din kaming nire-review, may mga binabalangkas din kaming batas. So, itong impeachment na ito, syempre kailangan nating hatiin yung panahon. So, mag-uusap pa sila, magdidebate pa sila, ilang beses isang linggo, isang beses ba, 2 beses ba? Alam mo yon, hindi yan pwedeng forthwith. So, kailangan, yung forthwith na sinasabi nila, nag-i-exist yan, pero hindi ang definition yan, bukas na bukas din, sa 1 linggo rin. Ngayon din, hindi yun. Sinabi ng Supreme Court na, ang ibig sabihin nun, kung agad-agad, pero depende sa Senado, basta reasonable, yung kanilang sinet na timeline, nasa kanila yan, discretion nila yan dahil sila co-equal branch ng ng ating bansa yan, ng gobyerno ang Senado. So may desisyon sila at pwede silang magdesisyon kung anong gusto nilang gawin diyan sa impeachment na yan. Doon pa lang tapos na doon pa lang hindi na ito mapupush ng kagad ng Congress kagad. Ito pa ang pinakamalupit, mga bossing. Papaano kung yung mga senador magdesisyon sila na hintayin na muna natin yung decision ng Supreme Court kasi maraming mga is-final na mga kaso sa Supreme Court according dito sa mga nakikita nilang mga issues ng Congress. Antayin muna natin yon kasi baka mamaya niyan mag-impeachment tayo tapos biglang naghihiring na tayo, biglang maglabas yung Supreme Court ng decision na yung Congress lumabag na naman sila. Lumabag na naman sila sa kanilang mga tungkulin, lumabag na naman sila sa alituntunin. Paano yun? Naghihiring na tayo tapos parang sinasabi ng Congress, lumabag ang Congress. So ibig sabihin, walang kwenta tong hinihiring natin. So why not? Antayin na lang natin yung Supreme Court na magdesisyon. Pag sinabi ng Supreme Court, okay. Sinabi ng Supreme Court, ituloy. Di saka tayo mag-impeachment dito sa Senate. Pwedeng ganon. Diba? Pwedeng ganon yun. Kasi nga discretion ng Senate, mapag-uusapan nila discretion nila kung ano ang decision nila. Syempre majority wins diyan. Alam naman natin pagdating sa impeachment ni VP Sara, ang majority ng mga senador ayaw na niyan. Kasi masisira sila Noong panahon kasi na ang inimpeach si Corona, sino ba yun? Basta si Davide. May mga inimpeach na mga impeachable officials, hindi man mga sikat 'yan. Hindi naman mga presidente 'yan kasi si Erap noon na-impeach si Erap noon dahil talagang dahil walang pang-counter si Erap noon walang budget si Erap noon para i-counter yung propaganda sa kanya. So ngayon dito kay Inday Sara, kahit na wala siyang pera pang-counter doon sa mga ginagawa sa kanya, may mga tao na organic na talagang nagtatanggol sa kanya. So kung titimplahin ko ako senador, titimplahin ko yung temperatura ng tao. Sandamukal yung mga nagkakalye survey kung gusto bang ma-impeach si Inday Sara. Maraming mga Pilipino ang ayaw ma-impeach si Inday Sara Si Inday Sara may 32 million na bumoto sa kanya
So paano ako, boboto ako in favor of impeachment na ito, masisira ang karir ko. Senador ako eh. Buong Pilipinas eh. Imaginein mo if Visayas in Mindanao is backing up Inday Sara sa laban na ito, tapos ako tatakbo ako senador, aasahan ko lang na boboto ako in favor sa impeachment ni Inday Sara or babalo sa basing ko si Inday Sara dyan sa Senado. Ano mangyayari sa akin? Visayas at Mindanao, hindi ko na makukuha. Ay, paano pa ako mananalo sa susunod? Hindi kayang Luzon lang yung boto ko. Di ba? Oh. So, yung mga senador, mag-iisip ng matindi yan. At yun yung mga nakikita natin na pwedeng mga mangyari in the future. Pero, syempre, tapusin na natin yung ating kwentuhan. Hindi kasi ako talaga, mahilig ako magsalita, mahilig ako magbigay ng opinion. Hindi ako katulad ng iba na, ano mo yun, react lang ng react ako. Magbibigay muna ako ng opinion bago tayo mag-react. So, bear with me. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong